Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 1861 Labanan. Isang serye ng mga prompt ng system ang tumunog. Sa isang iglap, ang isa sa mga killing mark ni Yezuan ay tumaas sa siyam. Ang siyam na marka ng pagpatay, kung pumutok ang lahat, ay sapat na upang mapataas ang lakas ni Yezuan ng 16 na beses. Breakout. Sa isang iglap, ang lakas ni Yezuan ay tumaas muli, at ang kanyang lakas ay tumaas. Noong una, akala niya ay hindi niya kayang pangunahan ang laban na ito, ngunit ngayon ay tila hindi imposible. Pinapatay ng apoy si Hei Longbow. Destroyer Dragon Claw. Di nagtagal, nag-condensed si Yezuan ng siyam marka ng pagpatay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang gamitin muli ang killing state, dahil hindi pa lumilipas ang tagal. Sa pagkakataong ito, diretso siyang naglabas ng 8 marka ng pagpatay at inihagis ang Immortal Arrow. Isang kabuuan ng 10 Absolute Immortal Arrows ang sumambulat sa ere, at ang target ay isang 7th rank True Monarch. Dapat mong malaman na sa kasalukuyang kaharian ni Yezuan ng ika-8 ranggo na tunay na tao, ang pagpatay sa sinumang mataas na antas na tunay na monarko ay sapat na upang mapawi ang marka ng pagpatay. Kung papatayin mo ang isang tao, maaari mong direktang i-condense ang 10 Immortal Arrows, kasama ang kasalukuyang pagtaas ng lakas ni Yezuan, 10 Immortal Arrows, posible bang pumatay ng isang 7th rank True Monarch? Joke. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Susunod, sa bawat oras na papatayin ni Yezuan ang isang tao, diretso siyang nag-condense ng 10 Absolute Immortal Arrow at tinutukan ang dibdib ng kalaban. Sa ganitong magulong labanan, ang epekto ng Immortal Arrow ay napakahusay, at ang pinakamakapangyarihan ay makakaiwas lamang ng 5 Immortal Arrow, at pagkatapos ay matusok sa puso. Ang bilang ng mga tao sa gilid ay nagsimulang bumaba ng mabilis. Bastard, hukuman ng kamatayan. Napansin ng isang 8th rank True Monarch si Yezuan at agad na lumusab. Isipin mo, tinanong mo ba ako? Biglang, isang itim na dragon ang tumayo sa pagitan nila ni Yezuan. Ito pala ay si Jia Yuanzheng, ang anak ni Jia Xingtian, ang ika-8 ranggo na True Monarch. Kung gusto mo akong patayin, you are not qualified enough. Kaagad na minarkahan ni Yezuan ang kalaban ng Death Pursuit Order, at pagkatapos ay nagtipon muli ng 10 Absolute Immortal Arrow. Ang ika-8 ranggong True Monarch na ito ay kailangang ipagtanggol laban sa Canadian Yuanzheng, habang ipinagtatanggol din ng 10 Immortal Arrows, ito ay talagang kakilakilabot. Bukod dito, hindi ito ang punto. Ang punto ay mayroong tuloy-tuloy na daloy ng Absolute Immortal Arrows. 10, 20, 30. Ang susunod na bagay na kailangan niyang harapin ay kabuuang 30 Absolute Immortal Arrow. Ang Immortal Arrow ay may kakayahang automatikong umatake, at tinutumbok ni Yezuan ang puso ng kalaban sa bawat pagkakataon. Maliban kung sasaksakin ng Immortal Arrow ang katawan ng kalaban, hindi titigil ang kalaban kahit tumakbo ng 100 taon. Siyempre, maaaring iwaksi ng kalaban ang Immortal Arrow, o iwasan ito ng mabilis, upang ang Immortal Arrow ay makapagsaksak ng iba pang mga bagay. Damn! Napagtanto ng ika-8 nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mali at mabilis na umatras. Ang labanang ito ay orihinal na patag na estado, ngunit sa pagbagsak ng mga tunay na monarch na iyon sa ika-7 ranggo, medyo naging masama ang sitwasyon. Sir, atras na po ba tayo? Mayroong isang ika-8 ranggo na tunay na monarko na nagpapadala ng boses sa isang ika-9 na ranggo na tunay na monarko. Huwag kang mag-alala, hanggat papatayin natin itong branch master ng Blood Flame Hall. Hindi matatakot ang iba, umiling ang isang 9 rank True Monarch. Sa oras na ito, kinubkob nilang dalawa si Wu Ming, ang pinuno ng sangay ng Blood Flame Hall, ngunit pinagsama ni Wu Ming ang halos 600 kalistis ng dragon upang sirain ang mundo, at siya ay isang demon cultivator, kaya ang kanyang lakas ay napakakaiba. Gayunpaman, mayroon silang iba pang mga plano. Maganda ang sitwasyon, basta bigyan mo pa ako ng kaunting oras, kaya kung lutisin silang dalawa ng mag-isa. Naisip ni Wu Ming, na naging katawan niya, sa kanyang sarili.
Gayunpaman, sa oras na ito, biglang kumislap ang isang puting liwanag, at sinulyapan niya ito, at nalaman na ang isa sa dalawang kalaban ay naging puting dragon. Ano? Nagulat si Wu Ming. Kung ang kabilang partido ay isang demon cultivator, dapat ay maramdaman niya ito. Tinataya na ang kabilang partido ay gumamit ng isang tiyak na kayamanan upang pagtakpan ang aura ng nagsasaka ng demonyo. Bago pa makapag-react si Wu Ming, ang puting dragon ay may malaking bibig at bumuga ng isang bibig ng puting dragon na hininga, na tumpak na tumama sa katawan ng dragon ni Wu Ming. Hindi lang iyon, nag-transform din ang isang lalaki bilang isang puting dragon at mabilis na umatake. Aray! Umuungal si Wu Ming sa kalangitan. Hanggang ngayon, napagtanto niya na hindi ibang puwersa ang umatake sa Blood Flame Hall sa pagkakataong ito, kundi ang White Dragon Hall. Sa hindi inaasahan, isang marangal na White Dragon Hall ang gagawa ng ganoong aksyon. Walang ebidensya na magpapatunay na miyembro siya ng Black Dragon Cult, kaya gamitin ang pamamaraang ito para sirain ang Blood Flame Hall. Hindi ako nakipagkasundo. Dumudugo ang puso ni Wu Ming. Isa nga siyang helmsman ng Black Dragon Cult, ngunit hindi niya alam kung saan siya nalantad. Sa oras na ito, bigla siyang napatingin sa sulok ng kanyang ilaw at nakakita ng pamilyar na figure. Kang Tai. Ngayon, naunawaan niya na siya ay pinagtaksilan ni Jiang Tai at Jiang Yang. Sa oras na ito, mayroon siyang ideya na mamatay kasama sina Jiang Tai at Jiang Yang, ngunit sa kasamaang palad, siya ay malubhang nasugatan ng dalawang master na ito ng White Dragon Hall, at kahit nasubukan niya ng gusto, hindi siya makakatagal. Sabay-sabay, ding, ang host ay nag-trigger ng random quest, pinapatay si Jiang Yang, at nakumpleto ang reward kill engraving step ng isang beses. Patayin sina Jiang Yang at Jiang Tai para makakuha ng dobleng reward. Ding, ang misyon ay isinasagawa, at ang kasanayan sa paglalakbay sa oras ay hindi magagamit. Dalawang system prompt ang tumunog sa isip ni Ye Zuan. Jiang Yang, Jiang Tai. Nang marinig ito, mabilis na inikot ni Ye Zuan ang kanyang ulo at tumangay, at sigurado, natagpuan niya sina Jiang Yang at Jiang Tai na matagal nang nakatakdang oras. Dahil lumitaw ang gawaing ito sa sistema, nangangahulugan ito na dapat ginawa ito ni Jiang Tai at Jiang Yang. Si Jiang Yang ay isa lamang na tunay na monarko sa ikapitong ranggo. Hindi mahirap na patayin siya, ngunit si Jiang Tai ay isang tunay na monarko sa ikawalong ranggo. Kung walang tutulong, hindi ganoon kadaling patayin siya sa aking kasalukuyang sitwasyon. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Dapat kong sabihin na ang dobleng gantimpala ay nagpapasigla sa kanya, ngunit kailangan pa rin niyang isipin ito sa katagalan. Anyway, dapat patayin si Jiang Yang. Utos ng Death Pursuit. Kaagad, minarkahan ni Ye Zuan si Jiang Yang, na nasa antas ng 7th rank True Monarch, ng isang Death Pursuit Order. Tamang-tama, sa oras na ito, naabot niya muli ang siyam na imprint, kaya mabilis niyang pinaikli ang 10 Absolute Immortal Arrow at itinutok sa puso ni Jiang Yang. Hoy! 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 10 Absolute Immortal Arrow ang sumambulat mula sa langit at pinatay si Jiang Yang. Sa oras na ito, sina Jiang Yang at Jiang Tai ay sumama sa labanan. Dahil hindi alam ng lahat na sila ay mga taksil, sila ay direktang inatake ng mga ito. Isang 7th rank True Monarch, isang 8th rank True Monarch's Blood Flame Hall Elder, ay inatake hanggang sa mamatay. Elder Jiang Yang, ikaw. Elder Jiang Tai, paano mo magagawa ang isang bagay sa iyong sariling mga tao? Mahirap ba? Ang mga eksperto sa nakapalibot na Blood Flame Hall ay nagpakita ng nagulat na hitsura. Ang dalawa ay traidor, patayin mo. Sa oras na ito, biglang sumigaw si Jia Xingtian. Ngayon, hanggat nakikita ito ng taong may kaunawan, hindi na niya kailangang paalalahanan siya. Ang mga labi ng Black Dragon Cult, ang matanda ay tinalikuran na ang dilim at bumaling sa liwanag, at sumuko sa White Dragon Hall. Kung alam mo ang sitwasyon, dapat kang maging masunurin at hulihin ito. Malamig na sabi ni Jiang Tai. Ano, kami ang Black Dragon Cult. Nang marinig ito ng mga tao sa ibaba, medyo natarante sila. Gayunpaman, hindi ito masisisi sa kanila, dahil tanging ang 5 god ang Elder at ang Branch Master na si Wu Ming ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Kabanata 1862 Retreat. Kaagad, ang ilang ordinaryong matatanda ay nayanig,
ngunit ang mga master ng White Dragon Palace ay humabol sa tagumpay, at nang ang kalaban ay nagpakita ng mga kapintasan, siya ay malubhang nasugatan o napatay. Sa mga salita lamang ni Jiang Tai, si Zhu Yantang ay nawalan ng maraming tao, at ang iba pang matatanda ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit, at direktang sumugod kina Jiang Yang at Jiang Tai. Sa wakas ay lumitaw ang pagkakataon. Nanliit ang mga mata ni Ye Zuan. Hanggang ngayon, ang dahilan kung bakit siya ay parang isda sa tubig ay dahil may tumulong sa kanya na bantayan siya. Kung haharapin niyang mag-isa ang 7th rank True Monarch, tiyak na hindi ito gagana. Ngunit ngayon, ang pag-uugali ni Jiang Tai ay nagpukaw ng galit ng publiko, at maraming tao ang sumugod sa kanya. Bilang karagdagan, ang anak ni Jiang Tai na si Jiang Yang, natural na walang magpapaalis sa kanya. Hindi ganoon kadaling abutin ako. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Jiang Yang, ngunit sa sandaling ito, isang malakas na aura ang biglang lumitaw sa likuran niya. Ano? Biglang tumalikod si Jiang Yang, nalaman lamang na isang napakalakas na hininga ng dragon ang tumama sa kanya. Bago pa siya makapag-react, nilamon na siya ng dragon breath. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Isang system prompt ang tumunog sa isip ni Ye Zuan. Jiang Yang, namatay. Ding, kung nakumpleto ng host ang random task, makukuha mo ba agad ang reward? Sa pagkakataong ito, nag-alinlangan si Ye Zuan. Ngayon, kailangan niyang magkaroon ng isang tao upang maakit ang atensyon ng kabilang partido bago siya magtagumpay, at si Jiang Yang ay isa lamang na ikapitong ranggo na tunay na monarko, habang si Jiang Tai ay isang ikawalong ranggo na tunay na monarko, at siya ay walang katapusan na malapit sa ikasyam na ranggo na tunay na monarko. Ang pinakamahalagang bagay ay na ngayong patay na si Jiang Yang sa mga kamay ni Ye Zuan, dapat ay galit na galit si Jiang Tai, at imposibleng patayin siya. Oo, pagkatapos mag-isip sandali, gumawa ng desisyon si Ye Zuan. Minsan, kailangan mo pa ring maging konserbatibo, dahil may tala pagkatapos ng random na misyon, ang misyon ay isinasagawa at hindi mo magagamit ang kasanayan sa paglalakbay sa oras. Paano kung may aksidente sa gitna, hindi ba sisirain ni Ye Zuan ang tatlong clone? Walang halaga, ding, ang killing mark ay advance na minsan. Nag-prompt ang system. Mabilis na sulyap si Ye Zuan at nalaman na ang pagtaas ng isang marka ay tumaas mula 1.8 beses hanggang 2 beses, at ang pinakamataas na limitasyon ng mga marka ng pagpatay ay nadagdagan din mula 9 hanggang 10. Kung ang lahat ng 10 marka ng pagpatay ay pumutok, kung gayon ito ay makakapagpataas ng lakas ng labanan ng 20 beses. Magdagdag ng 10 beses ang mga alagang hayop, at ang natitira, at iyon ay 30 beses sa kabuuan. Nakakalungkot lang na sa susunod na ma-advance ang skill ng killing mark ay mangangailangan ito ng 2 DevR points. Ang mga pumatay ng libu-libong kutsilyo ay nangangahas na patayin ang aking anak, gusto ko ang iyong buhay. Nang makita ni Jiang Tai ang kanyang anak na binombo hanggang mamatay ni Ye Zuan, agad siyang umungol sa langit at bumaling sa kanyang katawan at tumangay kay Ye Zuan. Sa oras na ito, biglang sumulpot si Jie Xingtian at pinigilan si Jiang Tai. Sa susunod, gusto kong ipakita sa iyo ang tunay kong lakas. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan, at diretsyo niyang inubos ang 10 marka ng pagpatay na katatapos lang niyang i-condensed, at lahat sila ay gumamit ng slaughter state. 16 na beses lang ito kaysa dati, pero ngayon, 20 beses na. Bagamat hindi ito may papatong, nadagdagan din ito ang lakas ni Ye Zuan ng halos 4 na beses. Patayin! Ang nakamamatay na hangarin sa mga mata ni Ye Zuan ay biglang nawala sa larangan ng paningin ni Jiang Tai. Sa susunod na sandali, pumunta siya sa likod ni Jiang Tai. Destroyer Dragon Claw, pinapatay ng apoy si He Longbow. Si Ye Zuan ay sumalakay gamit ang 2 kamay at bibig, na ikinamatay ni Jiang Tai sa gulat. Bagamat nakatakas ang huli sa apoy na pumatay kay He Longbow, nahawakan siya ng mga kuko ng dragon na sumisira sa mundo. Kaagad pagkatapos nito, ang pag-atake ng mga araw ng parusa. Bang! Ang katawan ni Jiang Tai ay tinamaan ng buntot ng dragon na nagdagdag ng kaparusahan at lumipad palabas. Ngunit sa parehong oras, ang labanan sa kabilang panig ay nagbago din. Si Wu Ming, ang pinuno ng Blood Flame Hall, ay sa wakas ay napatay ng 2 puting dragon, at siya ay nahulog.
Sa katunayan, hindi sa ayaw ni Yezuan na iligtas si Wu Ming, ngunit wala siyang pagpipilian. Bagamat mayroong mapa ng napakaraming hayop, karamihan sa bahagi ng Blood Flame Hall ay mga Demon Cultivator, at ang White Dragon Hall na bahagi ay halos tao. Kapag lumabas na ang mapa ng napakaraming hayop, natatakot ako na ang malaking bilang ng mga eksperto sa Blood Flame Hall ay masusupol. Bukod dito, si Wu Ming at ang dalawang master ng 9-rank True Monarch ng White Dragon Hall ay hindi rin naligtas, at ang solusyon ay magiging pareho pagdating ng panahon. Ye Zuan, hindi maganda, patay na ang Hall Master. Habang sabay na umaatake kay Jiang Tai, hindi napigil ang sabihin ni Jia Xingtian. Patayin si Jiang Tai, fair na. Sumagot si Ye Zuan sa pamamagitan ng voice transmission. Sa labanang ito, hindi pa rin niya maibabalik ang sitwasyon, ngunit maaari lamang niyang ipaghiganti si Wu Ming. Jiang Tai, dapat mamatay. Sa ngayon, inatake ni Ye Zuan si Jiang Tai kasabay ng araw ng parusa. Dahil sa pagkamatay ni Jiang Yang, gusto rin talagang pasabugan ni Jiang Tai ang katawan ni Ye Zuan, kaya mabilis siyang nagwalas. Gayunpaman, nang si Ye Zuan ay nasa kalagitnaan na, bigla niyang naramdaman ang dalawa pang malalakas na paghinga. Siyam na ranggo na tunay na monarch. Hindi maganda, malaki ang ipinagbago ng mukha ni Ye Zuan, talagang siya ay tinarget ng 9th rank True Monarch, at mayroon pa ring dalawa. Mukhang pansamantalang hindi makakapatay si Jiang Tai. Senior, fair na. Sa ngayon, direktang ginamit ni Ye Zuan ang planting space para kunin ang Xingtian at Canadian dollars, at pagkatapos ay mabilis na minarkahan ng isang tao ng Death Pursuit Order at ginamit ang mata ng assassination para pumasa. Destroyer, Dragon Claw, dinurog ni Ye Zuan ang katawan ng isang tunay na monarch sa ikapitong baitang sa isang suntok, pagkatapos ay sinira ang kawalan at nag-drill in. Sinubukan na niya ang lahat. Kung mananatili siya rito, wala itong pakinabang, at maaaring magkaroon ng aksidente, kaya't maaari na lamang niyang piliin na pumunta. Ang iba naman, nakapasa na rin siya sa sound transmission, ngunit maraming tao ang lumalaban sa koleksyon ng mga planting space, kaya hindi sila kinuha. Sa ganitong paraan, lahat sila ay pinatay ng mga Panginoon ng White Dragon Palace. Para naman sa mga disipulo at kamag-anak ng Blood Flame Hall, walang nakatakas sa kanila. Lahat sila ay napapaligiran ng mga master ng White Dragon Hall. Ang plano ng White Dragon Hall ay sirain ang itaas na antas ng Blood Flame Hall, at pagkatapos ay kumapas sa itaas na antas ng Blood Flame Hall. Bagamat nakatakas sina Ye Zuan, Jia Xingtian at iba pa, si Wu Ming ay patay na, at ang katawan ay iniligpit. Hanggat ang paghahanap ng kaluluwa ay isinasagawa, ang itaas na antas ng Blood Flame Hall ay walang mapagtatagwan. Siyempre, magkakaroon ng ilang mga aksidente. Halimbawa, ang helmsman ng Black Dragon Cult ay nag-burr sa memorya mismo, o ang helmsman ay hindi alam ang posisyon ng itaas na antas, ngunit paminsan-minsan, ang itim na sugo ng dragon ay kokolektahin ang mga kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo. Sa oras na ito, dumaan na si Ye Zuan sa gate ng kawalan at nakarating sa isang ligtas na lugar. Ito ay isang trahedya, may isang random na misyon sa daan, na ginagawang ang oras pabalik na kasanayan ay hindi magagamit. Paulit-ulit na bamantong hininga si Ye Zuan. Sa random mission lang ngayon, hindi niya magamit ang time rewind skill. Ngayong natapos na ang random na misyon, bagamat maaari niyang gamitin ang time rewind, maaari lang niyang i-rewind ang oras pagkatapos ma-trigger ang random na misyon. Sa madaling salita, hindi na niya maibabalik ang kahapon, maaari na lamang niyang balikan pagkatapos lumitaw si Jiang Tai. Kung hindi, tiyak na babalik siya at ipaalam kay Wu Ming, ang Hallmaster ng Blood Flame Hall. Nakakalungkot lang na naisip ni Ye Zuan na kakaiba ito noon, bakit may magsusuot ng itim na damit para salakayin ang Blood Flame Hall, kaya gusto niyang makita kung sino ang dumating. Kabanata 1863 Patayin ang Blood Flame Hall. Hindi inaasahan ni Ye Zuan na isang random na misyon ang na-trigger sa daan, pansamantalang nagpapawalang bisa sa kasanayan sa pag-rewind ng oras. Tumingin siya sa malayo, si Jiang Tai, na minarkahan niya ng Death Pursuit Order, ay dapat na naglalabas ng kanyang galit sa elder na ng bomba sa Blood Flame Hall. Bagaman natapos na ang random mission ko, nababahala ako na hindi ito papatayin ni Jiang Tai. Gumawa ng desisyon si Ye Zuan sa kanyang puso.
Sa loob ng ilang araw, makakalusot na ang kanyang kaharian, at hindi dapat napakahirap na patayin itong ikawalong ranggo na True Monarch Jiang Tai. Pagkatapos ng lahat, naka-standby pa rin sina Jia Xingtian, Jia Yuanzheng, at ilang 7th rank True Monarch level elder sa kanyang planting space. Si Jiang Tai, ang bastard na ito, ay talagang nagtaksil sa Blood Flame Hall. Sa lugar ng pagtatanim, si Jia Xingtian at iba pa ay pinagalitan. Bagamat nakatakas sila, mayroon pa rin silang mga kamag-anak at kaibigan sa Blood Flame Hall, at sa labanang ito, maraming tao ang namatay sa Blood Flame Hall. Gusto rin nilang patayin si Jiang Tai. Relax, senyor, tiyak na papatayin ko si Jiang Tai, ipagiganti ang Hallmaster at ang lahat, at iligtas ang iba. Sabi ni Ye Zuan, ang magligtas ng mga tao ay magligtas, ngunit hindi ngayon. Kung nagmamadali kang bumalik ngayon, wala itong silbi, kaya manood lang si Ye Zuan. Dahil 6 na tao lang sa Blood Flame Hall ang nakakaalam ng sikreto, hanggat sumuko ang iba, hindi sila papatayin ng mga master ng White Dragon Hall. Hindi nagtagal, na-control na ang Blood Flame Hall, at pagkatapos ay hinanap agad ng dalawang 9th rank True Monarch si Wu Ming para sa kanilang mga kaluluwa. Ang pinuno ng Blood Flame Hall, si Wu Ming, ay isang 9th rank True Monarch, at ang dalawang ito ay 9th rank True Monarch. Hindi ganoon kadali ang paghahanap ng mga kaluluwa sa parehong antas. At least, hindi pwedeng magdamag, dahil wala silang magic weapon gaya ng Soul Bell. Makalipas ang ilang araw, ding, nakalusot ang host, at siya ay kasalukuyang rank 9 na totoong tao. Ding, Yanming Ghost Monarch, World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, at Heaven Breaking Divine Ape Breakthrough. Sa kasalukuyan, isa siyang 4th rank half-step True Monarch. Ang kaharian ni Ye Zuan ay napabuti sa husay. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang estado, maaaring mahirap makitungo sa napakaraming mga master ng White Dragon Hall. Gayunpaman, si Jia Xingtian, Jia Yuanzheng, at iba pang matatanda ay nakakolekta ng 10,000 kaliskis ng dragon para kay Ye Zuan. Sa makatuwid, nadobal ng World Extinguishing Ghost Dragon ang lakas nito. Subukan muna natin, kung hindi gumana, gamitin mo ang oras para bumalik. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Ang kasanayan sa pag-rewind ng oras ay tila naitala, sa karamihan, nang ang mga master ng White Dragon Hall ay umatake sa Blood Flame Hall, ngunit ito ay sapat na. Pagkatapos ng lahat, walang nangyari pagkatapos umalis ni Ye Zuan. Sa oras na ito, si Ye Zuan ay patungo na sa Blood Flame Hall. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hanggat gumawa siya ng palihim na pag-atake, ito ay sapat na upang magdulot ng maraming problema sa mga master ng White Dragon Palace. Hindi nagtagal, dumating siya malapit sa Blood Flame Hall, at walang makakapansin sa kanya sa larangang ito. Jiang Tai, nasa loob pa. Tiningnan ni Ye Zuan ang Escarlata na pamatay na salita sa dikalayuan at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Kung sakali, gusto niyang kunin muna ang 7th rank True Monarch ng White Dragon Hall, para magamit niya ang Killing Mark. Pagkatapos ng huling labanan, iilan na lang talaga ang ranggong 7 tunay na Monarch sa White Dragon Hall, ngunit sa kabutihang palad, mayroon lamang 2 ranggo na 7 tunay na Monarch na nagpapatrolya sa labas ng Blood Flame Hall. Dadalhin kita ng kutsilyo, nagsalubong ang mga kilay ni Ye Zuan, at direktang minarkahan niya ang isang ika-7 ranggo na True Monarch ng isang Death Pursuit Order. Sa susunod na sandali, tinawag niya ang World Extinguishing Ghost Dragon at iba pa, at pagkatapos ay nagsanim. 10 alagang hayop, 10 beses. Kaagad pagkatapos, si Ye Zuan ay nakapagtala rin ng 4 na marka ng pagpatay, na nagpapataas ng kanyang lakas ng 8 beses. Bilang karagdagan, mayroong 3 beses ang hindi masisira na espiritu ng nakakasira ng mundo na Ghost Dragon. Kung idaragdag mo ang pagtaas ng World Extinguishing Ghost Dragon na pumasok sa ika-6 na yugto, ang kabuuan ay 26 na beses. Mata ng Assassination. Nang ang aura ng World Extinguishing Ghost Dragon ay natuklasan ng 7th rank True Monarch ng White Dragon Hall, ginamit na ni Ye Zuan ang Eye of Assassination at direktang kumislap sa likod niya. Pinapatay ng apoy si He Longbow. Si Ye Zuan, na sumanib sa World Extinguishing Ghost Dragon, ay ibinuka ng malapad ang kanyang bibig, at isang itim na hininga ng dragon ang pumutok. Boom!
Ang ikapitong ranggo na True Monarch ay direktang binomba at pinatay. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, ang host ay nag-condense ng isang marka ng pagpatay. Ding, ang host ay nag-condense ng isang marka ng pagpatay. Matapos tumunog ang ilang system prompt, direktang gumamit si Yezuan ng 10 marka ng pagpatay. Ngayon, ang pagtaas na ibinigay sa kanya ng killing mark ay hindi 8 beses, ngunit 20 beses. Si Yezuan, na ang lakas ay tumaas, ay mabilis na sumugod sa Blood Flame Hall. Kasabay nito, ang kanyang makapangyarihang aura ay nakuhanan din ng mga masters ng White Dragon Hall sa Blood Flame Hall. Iyan na naman ang itim na dragon. Sa sandaling ito, maraming mga eksperto mula sa White Dragon Palace ang tumalon sa kalangitan, at kabilang sa kanila ay mayroong isang master ng 9-rank True Monarch. Para sa isa pa, hinahanap niya ang kaluluwa ni Wu Ming. Hindi mo ako mapipigilan. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at muli niyang minarkahan ang isang tao ng Death Pursuit Order. Mata ng assassination. Muling sumilip si Yezuan sa likod ng kalaban, at pagkatapos ay bumuga ng hininga ng dragon. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, ang host ay nag-condense ng isang marka ng pagpatay. Isa pang system prompt ang tumunog. Si Yezuan, nakakatapos lang ng killing mark, ay nakakuha ng 10 killing marks, kasama ang ginamit mismo ni Yezuan, iyon ay 10. Bloom, ang 9-carved Immortal Sword Array. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at sa sumunod na sandali, isang napakagandang porma sayon ang mabilis na bumungad sa kanya sa gitna. Dahil maraming eksperto sa Blood Flame Hall noong araw na iyon, hindi nang ahas si Yezuan na gamitin ang hakbang na ito, ngunit ngayon ang mga eksperto sa Blood Flame Hall ay kontrolado na lahat, at ang mga taong tumalon sa langit ay pawang mula sa White Dragon Hall, kaya sa pagkakataong ito si Yezuan huwag mag-alala. Pagkatapos ng advanced na yugto, ang Immortal Execution Sword Formation ay maaaring gamitin kung ito ay 9 na marka o 10 marka, at pagkatapos gamitin, isang 8 markang Immortal Killing Puppet ang lalabas sa formation. Ang hakbang na ito, natatakot ako na hindi mapipigilan ito ng maraming tao. Ang pinakamahalagang bagay ay kahit na ang 9th rank True Monarch ay hindi maaaring basagin ang Immortal Execution Sword Formation na ito maliban kung papatayin niya si Yezuan. Kaagad, ang mga master ng White Dragon Palace ay nabalot sa Immortal Execution Sword Formation, at sa susunod na sandali, isang siklab ng mga espada ang sumabog sa Immortal Execution Sword Formation, at pagkatapos ay unti-unting bumagsak ang mga tao. Hindi lamang iyon, ngunit patuloy na kinain ni Yezuan ang killing mark pagkatapos mahulog ang lahat. 8 markang walang kamatayang puppet. Absolute Immortal Arrow, Slaying Immortals and Ending Breath. Si Yezuan ay itinuturing na isang trump card, at nang ang Immortal Execution Sword Formation ay natangay, lahat ng naruroon maliban sa 9th rank True Monarch ay nahulog. Sa isang galaw, napatay niya ang higit sa 10 tao, kabilang ang ilang ranggo na 8 tunay na monarka. Pagkatapos ng Immortal Execution Sword Formation, ang 9-rank True Monarch at ang mga disipulo ng Blood Flame Hall ay nagpakita ng gulat na mga ekspresyon. Ano ba itong batang ito? Hindi ito maisip ng 9-rank True Monarch na iyon, ngunit sa kabutihang palad ay mabilis siyang nagtago at hindi nakapasok sa Immortal Execution Sword Formation, kung hindi man lang ay masugitan siya ng husto. Sa ngayon, mabilis siyang nag-transform sa katawan. Isang maputlang dragon ang lumitaw sa mga mata ni Yezuan. Kabanata 1864, Half-Step True King. Sa wakas ay naging katawan, magandang oras. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, at agad niyang pinatay ang puting dragon. Kamatayan sa korte. Ang mga mata ng puting dragon na ito ay kumikislap, at nang ito ay nakatutok kay Yezuan, ito ay agad na hininga ng puting dragon. Nakakalungkot na nang pumutok ang hininga ng dragon, si Yezuan ay kumislap na sa kanyang likuran. Ang larawan ng mga hayop. Bayan. Sa isang iglap, bumaba ng 60% ang lakas ni Bai Long. Kaagad pagkatapos, pinapatay ng apoy si He Longbo. Pagkatapos ay cast ang Eye of Assassination, ang kapangyarihan ng Black Dragon Wave of Flame Killing ay nadagdagan ng 50%. Bilang karagdagan, ito ay isang sneak attack. Ang suntok na ito ay aktwal na nilipol ang itaas na kalahati ng puting dragon sa isang iglap.
Tulad ng nangyari, ang puting Dragon Heart ay sumabog din ng kalahati. Mamatay. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Nang tumunog ang system prompt na ito, bumalik sa 10 ang killing marks ni Yezuan. Ngayon, ang isa sa 9 na ranggo na True Monarchs ng 2 White Dragon Hall ay namatay, kaya ang natitira ay malamang na hindi isang banta. Nagkataong tumakas din si Jiang Tai mula sa likod ng bundok ng Blood Flame Hall. Nakita niyang binasag ni Yezuan ang 9th rank True Monarch, at sa sobrang takot niya ay malapit na siyang maiihi. Sa loob lamang ng ilang araw, nang ahas si Yezuan na pumasok ng mag-isa. Anong uri ng kasamaan ito? Jiang Tai, harapin ang kamatayan. Pagkatapos ng malamig na pagsasalita ni Yezuan, lumapit siya sa likod ni Jiang Tai sa isang iglap, at pagkatapos ay naunat ang mga kuko ng dragon. Path! Sa likod ni Jiang Tai, isang kapirasong laman ang nahawakan ng mga kuko ng dragon na sumisira sa mundo, at may pumipintig na puso ng dragon sa kanila. Hindi, ayoko. Iniunat ni Jiang Tai ang kanyang kamay at tumingin kay Yezuan. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa kay Yezuan na huwag dulugan ang puso ng dragon. Itong level ng master, kahit mabunot ang puso, konektado pa rin, maliban kung nasira ang puso. Nakakalungkot na hindi hihina ang kalooban ni Yezuan na patayin si Jiang Tai. Path! Sa malutong na tunog, ang puso ng dragon ni Jiang Tai ay dinurog ni Yezuan. Sa isang iglap, ang katawan ni Jiang Tai ay nahulog mula sa himpapawid, at pagkatapos ay kinuha ni Yezuan. Malaking paghihiganti, kalahating bayad. Sa huli, tanging ang master ng White Dragon pala sa antas ng 9th rank True Monarch ang naiwan. Mabilis na tumawid si Yezuan, ngunit sa gitna ng kalsada, ang master ng White Dragon Palace ng 9 rank True Monarch ay nagmamadaling lumabas ng mag-isa. Bastos! Ang master ng White Dragon Palace ay galit na galit at direktang pinatay si Yezuan. Sa isang iglap, si Yezuan ay lumalaban sa kanya. Pagkatapos ng maraming pagpapahusay, sapat na ang lakas ni Yezuan para labanan nitong ika-9 na ranggo na True Monarch. Kung ang 9 rank True Monarch na ito ay magiging katawan ng puting dragon, maaaring gamitin ni Yezuan ang mapa ng 10,000 hayop upang sugpuin ang kalaban tulad ni Fang Kai, at pagkatapos ay patayin siya. Ewan ko lang kung magiging katawan ng 9 rank True Monarch na ito. Ang lakas ng pakikipaglaban ng isang unit ay katulad ng sa akin ngayon, at hindi ako naniniwala na mananatili kang pareho. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakataas. Oo nga, ang 9 rank True Monarch na ito ay hindi natulungan si Yezuan nang makita niya ang anyo ng tao, at direktang umungol sa langit at naging katawan ng puting dragon. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, ginawang muli ni Yezuan ang Megatron na maging larawan ng 10,000 hayop, na agad siyang pinigilan. Kahit na ang lakas ng pangunahing katawan ay mas malakas, pagkatapos na sugpuin ang 60% ng lakas ng mapa ng mga hayop, ito ay mas mahina kaysa dati. Ano? Ang 9 rank True Monarch ay natakot, ngunit sa oras na ito, dumating na ang pag-atake ni Yezuan. Pinapatay ng apoy ang alon ng itim na dragon. Kung siya ay nasa kanyang tuktok, tiyak na. Makakatakas siya sa suntok na ito, ngunit ngayon na ang kanyang lakas ay pinigilan ng 60% ng mapa ng mga hayop, hindi na siya makakatakas. Boom! Sa isang suntok lang, kalahati ng katawan ng puting dragon ay nalipol at diretsyong bumagsak. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system beep ang tumunog. Sa sandaling ito, mabilis na nagwala si Yezuan at iniligpit ang katawan. Sa hindi inaasahan, ang mga taong ito ay maaaring direktang patayin ng walang anumang karagdagang mga tagumpay, at tila hindi na kailangang gumamit ng paglalakbay sa oras. Ngayong patay na ang lahat ng mga master ng White Dragon Palace, mabilis ding nagpadala si Yezuan ng ibang tao sa planting space, kabilang ang mga inapo ni Xingtian at iba pa. Para sa mga miyembro ng pamilyang Jiang, tatanggapin din silang lahat ni Yezuan, ngunit tiyak na hindi niya sila bibigyan ng anumang kaganhawahan sa hinaharap. Sok, ang buong Blood Flame Hall ay talagang nakakolekta ng 30,000 piraso ng mga kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo. Pagkatapos, hindi napigilan ni Yezuan ang pagtawa. Gayunpaman, ang mga kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo na kailangan ngayon ng mapangwasak na Ghost Dragon ay 100,000 piraso.
Ang 30,000 ay maaari lamang tumaas ng 30%. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang bumagsak ang malakas na hininga sa Blood Flame Hall. Labis na natakot si Yesuan kaya dali-dali niyang nilingan ang kanyang ulo at nakita na ang isang matandang nakaputi ay nakatayo sa hangin, nakatingin sa kanya. Isang master ng White Dragon Palace. Nang makita ito, ang figure ni Yesuan ay nanginginig ng husto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagpakita ang master ng White Dragon Temple, at sa pagtingin sa aura ng taong ito, tila mas malakas siya kaysa sa dalawang tunay na monarch na 9th rank. Half-step True King. Sa totoo lang, mayroong isang half-step True King level master, na isang trahedya. Dapat mong malaman na ang pagtaas ni Yesuan ay lumipas na, at ngayon ay tinatansya niya na hindi niya ito magagawa, lalo pa ang isang master ng half-step True King level. Gayunpaman, hindi siya natatakot, dahil nandito lang siya para subukan ito sa pagkakataong ito. Kung may mangyari, maaari siyang bumalik ng direkta sa pamamagitan ng paggamit ng kasanayan sa pag-rewind ng oras. Sa harap ng ganoong kalakas na tao, hindi kumikibo si Yesuan, tahimik lang na nanunood, na nagkukunwari bilang isang ordinaryong disipulo ng Blood Flame Hall. Siyempre, masyadong mababa ang kanyang lakas na nakabalat kayo bilang isang disipulo ng Blood Flame Hall. Ang half-step True King level master na ito ng White Dragon Palace ay tumingin sa paligid, ngunit walang nakitang tao, kaya itinuon niya ang kanyang mga mata kay Yesuan. Ngunit sa sandaling ito, isa pang malakas na hininga ang lumitaw. Ang Panginoon ng White Dragon Palace, ang half-step True King, ay lumingon sa kanyang ulo at nakitang isang itim na anino ang mabilis na humahanggos patungo sa kanya. Ang hiningang ito ay talagang isang half-step True King. WHO. Kinaikit ng master ng White Dragon Palace ang kanyang mga mata at tumingin ng maingat. Hindi nagtagal, ang anino na ito ay kumislap sa kanyang harapan, isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim. Sino ka? Ang master ng White Dragon Palace ay hindi maiwasang magtanong. Mga tao mula sa White Dragon Palace. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay naningkit ang kanyang mga mata at naging isang itim na dragon, na pinatay ang master ng White Dragon Hall. Maglakas loob na gawin ito ng direkta pagkatapos malaman na ang kabilang partido ay mula sa White Dragon Temple. Natatakot ako na ang mga tao lamang ng Black Dragon Sect ang gagawa nito. Naunawaan kaagad ng master ng White Dragon Palace, kaya diretso rin niyang pinatay ang nasa katanghaliang gulang na si Hei. Nakakaawa na itong master ng White Dragon Palace at ang middle-aged na lalaking nakaitim ay parehong first rank at half-step True Kings, pero ang middle-aged na lalaking nakaitim ay isang demon cultivator, at siya ay isang tao. Bukod dito, ang nasa katanghaliang lalaki na nakaitim ay nagsama rin ng maraming kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo, kaya ang master ng White Dragon Palace ay direktang natalo, at pagkatapos ay tumalikod at tumakbo palayo. Gusto kong umalis, ngunit hindi ganoon kadali. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim na nakadamit ay pinaikit ang kanyang mga mata at binuksan ang kanyang firepower, pinalo ang pinuno ng White Dragon Hall para sumigaw ng paulit-ulit. Tiningnan ni Yesuan ang labanan sa himpapawid, at marahil ay nahulaan sa kanyang puso na ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim ay mayroon ding invisibility bead sa kanyang katawan. Baka dumating ang kabilang partido para sunduin siya para pumunta sa main hall ng Blood Flame Hall. Kabanata 1865 Isang aksidente sa pangunahing bulwagan. Ang pangunahing bulwagan ng Blood Flame Hall ay dapat ding maging sub-order ng Black Dragon Cult. Gayunpaman, hindi ba sinabi nito na ang taong nagpadala sa akin upang sunduin ako ay isang 9th rank True Monarch? Paano siya naging isang half-step True King? Si Yesuan ay may ilang pagdududa sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Di nagtagal, ang kalahating hakbang na totoong king level na labanan sa himpapawid ay natapos sa pagkamatay ng master ng White Dragon Palace. Pagkatapos, inalis ng lalaking nakaitim ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, maswerte siyang nakapatay ng isang master ng White Dragon Palace. Ikaw si Yesuan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay lumingon kay Yesuan, at pagkatapos ay nagtanong. Junior Yesuan, nakita ko si Senior. Si Yesuan ay nagmamadaling ikinulong ang kanyang mga kamao. Bahagyang tumango ang nasa katanghaliang lalaki na nakaitim,
Pagkatapos ay kumuha ng floating shadow spore para kumpirmahin ang mukha ni Yezuan. Sa kanyang kaharian, kung si Yezuan ay nakabalat kayo, direkta niya itong makikita. Nasaan ang dragon mo? Ipatawag mo at ipakita mo sa akin. Sabi nung middle-aged man in black. Nang marinig ito, mabilis na tinawag ni Yezuan ang World Exterminating Ghost Dragon, at ang nasa katanghaliang lalaki na nakaitim ay kumuha ng isa pang test spore at sinubukan ito. Oo nga naman, ang sukat ng dragon na sumisira sa mundo na pinagsama ng mapangwasak na Ghost Dragon ay lumampas na sa 500 piraso. Ang itim na dragon ng ika-4 na ranggo at kalahating hakbang na tunay na antas ng Monarch ay aktwal na pinagsama sa 500 kaliskis ng dragon. Sa makatuwid, itinuring ng pangunahing bulwagan ng Blood Flame Hall ang itim na dragon ni Yezuan bilang isang kayamanan. Kung ito ay nilinang, ito ay magiging isang super combat power. Terra, ihahatid na kita sa main hall. Pagkatapos magsalita ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim, dinala niya si Yezuan sa kalsada. Habang nasa daan, nagtanong siya tungkol sa sangay, at pagkatapos ay nagulat siya. White Dragon Palace, ngayon ay lalabas ang ganoong bagay. Kaya naman, mabilis niyang ini-report ito sa main hall ng Blood Flame Hall, ngunit ang echo mula sa main hall ay, huwag ka nang bumalik, may nagbago sa main hall. Gayunpaman, hindi sinabi ng pangunahing bulwagan kung ano ang nangyari ng detalyado. Kahit ang main hall ay naaksidente, hindi ba dapat may kinalaman ito sa White Dragon Hall? Lihim na sinabi ni Yezuan sa kanyang puso. Sa paglalakbay, ang kaharian ni Yezuan ay sa wakas ay nakalusot sa half-step true monarch. Habang ang mga lumang puno ay umabot sa 5th rank half-step true monarch. Pagkaraan ng ilang araw, sinundan niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim at sa wakas ay nakarating sa pangunahing bulwagan ng Blood Flame Hall. Gayunpaman, nang tumingin sila sa malayo, nakita nila ang isang malaking bilang ng mga master na nakasuot ng puting damit, na nakapalibot sa main hall ng Blood Flame Hall. Ang mga taong ito na nakaputi ay dapat ang mga master ng White Dragon Hall, ngunit bakit nila pinalibutan ang pangunahing bulwagan ng Blood Flame Hall nang hindi gumawa ng anumang aksyon? Duda pa lang ba ito? Senyor, ano ang dapat nating gawin? Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay huminto at nagsabi, ngayon lang ako nakatanggap ng voice transmission mula sa parehong sekta. Hinala ng White Dragon Hall na ang Blood Flame Hall ko ay ang timeline ng Black Dragon Sect, kaya nagsimula akong mag-imbestiga. Hindi kaya may mga traidor o ano. Lihim na sinabi ni Yezuan sa kanyang puso. Ang swerte niya talaga, may isang taksil sa sangay, at ngayon ay dumating siya sa pangunahing bulwagan at may isa pang taksil. Kaya mo pa bang magsanay ng mabuti? Senyor, salamat sa paghatid sa akin dito. Biglang ikinulong ni Yezuan ang kanyang kamao sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim. Nakataas ang kilay ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim at gulat na tanong, ano ang gusto mong gawin? Gustong guluhin ng bata ang sitwasyon. Sabi ni Yezuan, spoiler, anong joke, anong estado mo? Naramdaman ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim na si Yezuan ay medyo mayabang. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay nakalusot lamang sa kalahating hakbang na True Monarch. Dapat mong malaman na ang mga masters ng White Dragon Palace na nagpapatrolya sa labas ng Blood Flame Hall ay hindi bababa sa matataas na ranggo na tunay na mga monarch, at mayroong maraming half-step true kings. Sa lakas ni Yezuan, puro kamatayan ang nililigawan nito. Senyor, sa totoo lang, bago mo ako matagpuan, binombo ko lang at pinatay ko ang 2 tunay na monarch sa ika-9 na baitang sa White Dragon Hall, at ito ang kanilang mga bangkay. Sabi ni Yezuan, at ibinigay sa kanya ang 2 puting bangkay ng dragon. Ilabas mo. Ikaw, pinatay mo ang 9th rank true monarchs ng 2 White Dragon Hall, anong biro? Sabi ng middle-aged man in black, at maingat ding siniyasat ang 2 bangkay. Gayunpaman, hindi pa rin siya naniniwala sa sinabi ni Yezuan. Sa kanyang mga mata, si Yezuan ay isang mabuting panla, kaya ayaw niyang magkamali si Yezuan at mamatay sa kalagitnaan. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react, ipinatawag na ni Yezuan si Shulao at ilan pang iba. Destroyer Ghost Dragon, magkasya. Nang walang salita, sumanib si Yezuan sa World Extinguishing Ghost Dragon, pagkatapos ay kinain ang Killing Mark at sumabog.
Patayin. Bigla siyang pinatay ni Yezuan. Noong nakaraan, madali niyang napatay ang matataas na ranggo na tunay na mga monarko. Ngayong nakalusot na siya, wala nang problema. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang umunlad sa isang ikot, at sa pagkakataong ito ay naghahanap siya ng isang ikapitong ranggo na True Monarch. Bang! Sa isang mahinang tunog, ang isang ikapitong ranggo na True Monarch ng White Dragon Palace ay dinurog ni Yezuan, at siya ay nahulog. Dahil sa malaking pagkakaiba sa kaharian, ang mga marka ng pagpatay ni Yezuan ay agad na naging 10. Healing state, 20 beses. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at biglang lumakas ang kanyang hininga. Matapos ang 20 beses na pagtaas, ang kanyang lakas ay lumalapit na sa kalahating hakbang na tunay na hari. Kung siya ay maaaring makipagtulungan sa mapa ng mga hayop kahit na ang kalahating hakbang na tunay na hari ay maaaring patayin. Hindi nagtagal, ang mga master ng White Dragon Palace ay nahulog, naging mga bangkay, at inalis ni Yezuan. Ang 7th rank True Monarch, 8th rank True Monarch, at maging ang 9th rank True Monarch ay namatay sa kamay ni Yezuan. Gayunpaman, ang laganap na pag-uugali ni Yezuan ay nakakuha din ng atensyon ng mga half-step True King Masters. Nasaan ang bastard, maglakas loob na patayin ang mga tao sa aking White Dragon Palace. Isang marahas na inumin ang tumunog, at pagkatapos, isang malakas na hininga ang damaloy patungo kay Yezuan. Half-step True King. Ang tanging first rank at half-step True King ay hindi sapat na kwalipikado. Nagtaas ng kilay si Yezuan at direktang minarkahan ang kabilang partido ng Death Pursuit Order. Mata ng assassination. Sa susunod na sandali, sumikat si Yezuan sa likod ng kalaban. Ang Eye of Assassination ay magpapataas ng kapangyarihan ng susunod na pag-atake ng 50%. Para sa susunod na pag-atake, gagamitin ni Yezuan ang Immortal Execution Sword Formation, at gagamitin niya ang 10 Engraved Seal. Kaagad, lumawak ang Zusian Sword Formation kung saan si Yezuan ang sentro, na bumabalot sa kalahating hakbang na totoong hari ng White Dragon Hall sa loob. Ang 10 markang Immortal Execution Sword Formation, kasama ang Eye of Assassination, ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa 9 na markang Immortal Executioner Sword Formation noong araw na iyon. Kung tutuusin, umunlad din ang kaharian ni Yezuan. Kaagad, umihip ang hangin sa Immortal Execution Sword Formation, at hindi mabilang na lumilipad na mga espada ang dumaan, at kasabay nito, may isang figure na umatake sa half-step True King ng White Dragon Hall. Ang Immortal Killing Sword Formation na may 9 na inscription ay tatawag ng Immortal Killing Puppet na may 8 inscription, habang ang Immortal Killing Sword Formation na may 10 inscription ay tatawag ng Immortal Killing Puppet na may 10 inscription. Ang lakas ng hininga. Kinaikit ng master ng White Dragon Palace ang kanyang mga mata, at pagkatapos maramdaman ang pambihirang aura na ito, agad siyang bumaling sa kanyang katawan. Isa pang puting dragon ang lumitaw. Kabanata 1866 na kumikilos mag-isa. Sa tamang panahon, tumawa si Yezuan at agad na ginawang larawan ng lahat ng hayop ang Megatron. Bayan, ang lakas ng puting dragon na ito ay bumaba ng 60% sa isang iglap. Hindi ito ang punto ay nasa Immortal Execution Sword Formation siya sa oras na ito. Hindi maganda. Ang mukha ng half-step True King's Master na ito ay nagbago ng husto, ngunit huli na ang lahat. Kahit na sa kanyang kapanahunan, hindi naman siya 100% na pagkakataong mabuhay sa Immortal Execution Sword Array, ngunit ngayon ay bumaba na ang pagkakataon ng 60%. Pagpatay sa Immortal Sword Technique. Sa Immortal Execution Sword Array, ginamit ng Immortal Slaughtering Puppet ang Immortal Slaughtering Sword Technique at nakipagtulungan sa hindi mabilang na magulong espada ng Immortal Execution Sword Array, at mabilis na nilaslas ang kalahating hakbang na totoong hari sa ilalim ng espada. Half-step True King, mamatay. Bago iyon, ginamit na ni Yezuan ang Killing Mark, at pagkatapos ay dahil sa malaking halaga ng Killing Intent, nakakondensed siya ng 9 na Killing Marks. Isa pang 10 marka ng pagpatay. Isang beses para patayin ang Immortal Sword Array, maaari mong patayin ang isang half-step True King, kung darating ka ng ilang beses. Sa pag-iisip nito, mabilis na iniligpit ni Yezuan ang bangkay ng half-step True King sa harap niya, at pagkatapos ay mabilis na hinanap ang susunod na target.
Ang pangunahing bulwagan ng Blood Flame Hall ay napakalaki. Kahit na lumilipad ito ay magtatagal. Sa pagkakataong ito sa paligid ng pangunahing bulwagan ng Blood Flame Hall, kakaunti ang mga master ng White Dragon Hall, at kung sila ay nasa totoong antas ng Monarch, mayroong higit sa 20 half-step True Kings. Sa 20 o higit pang half-step True King, mayroong 15 first-rank half-step True King, 5 second-rank half-step True King, at isang third-rank half-step True King. Ang lakas na ito ay talagang katulad ng pangunahing bulwagan ng Blood Flame Hall. Gayunpaman, ang mga taong ito ay walang ginawa at hindi alam kung bakit. Di nagtagal, pagkatapos pumatay ng higit sa 10 True Monarchs, sa wakas ay natagpuan ni Yezuan ang pangalawang half-step True Monarch. Utos ng Death Pursuit, mata ng Assassination, 10 engraved Immortal Execution Sword Formation. Hindi umimik si Yezuan, at direktang gumawa ng malaking hakbang. Kaya lang, ang half-step True King na ito ay hindi isang Demon Cultivator, kundi isang tao. Nangangahulugan ito na ang mapa ng mga hayop ay walang epekto sa kanya. Nasaan ang henerasyon ng daga? Ang dalubhasa sa White Dragon Hall ay sumigaw hanggang sa langit. Sa oras na ito, nabalot na siya ng Immortal Execution Sword Formation, at ang Immortal Slaughter Puppet ay nakondensed at napatay din siya. Bilang karagdagan, may iba pang mga pag-atake ni Yezuan. Bago mahanap ang half-step True King, ginamit ni Yezuan ang kanyang Dragon Claws para pigilan ang ilang totoong monarch sa White Dragon Palace, at pagkatapos gamitin ang Sword Array, kinurot ni Yezuan hanggang mamatay ang mga tunay na monarch ng White Dragon Palace isa-isa. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, ang host ay nag-condense ng isang marka ng pagpatay. Pagpatay ng ukit, bagyo na naman. Immortal Slaying Puppet, go! Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at direktang pinalamutian ang ilang Immortal Killing Puppet na may 8 ukit. Sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming tao, ang half-step True King na ito sa wakas ay nahulog, at sa wakas ang katawan ay kinuha ni Yezuan. Gayunpaman, nang mahulog siya, naramdaman ni Yezuan ang isang aura na mas malakas kaysa sa first-rank half-step True King. Napansin yata ng mga second-rank half-step True Kings ang ginawa niya. Malapit na, pero na. Sa ngayon, sinira lang ni Yezuan ang kawalan at diretsyong umalis. Ang pangalawang ranggo na kalahating hakbang na totoong hari ay bumagsak sa hangin. Minsan, pinatay ni Yezuan ang dalawang half-step True King ng White Dragon Palace, at bukas ulit, marahil 2 pa. Sok, may 10,000 kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo, hindi masama. Matapos suriin ang mga nasamsam, bahagyang nakataas ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Dahil ito ay isang tao mula sa White Dragon Hall, walang maraming kaliskis ng dragon para sirain ang mundo, ngunit ito ay sapat na. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim na nagtatago sa malayo nang makita niyang matagumpay na napatay ni Yezuan ang dalawang half-step True Queen. Kung nasaan si Yezuan ngayon, kahit siya ay hindi alam. Lumipas ang isang araw. Matapos palamigan ang lahat ng mga kasanayan, muling umatake si Yezuan, at hinarap ang ilang matataas na antas na True Monarch at dalawang half-step na True Kings. Kung magpapatuloy ito, ang rate ng paglaki ng World Extinguishing Ghost Dragon ay maaaring mapabuti ng malaki, kahit na umabot sa ika-7 yugto. Sana magkaroon ako ng pakikipagsapalaran, para makakuha ako ng 10 milyong kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo, para siguradong tumataas ang kapangyarihan ng Ghost Dragon na sumisira sa mundo. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa ikatlong araw, ang mga tao sa White Dragon Hall ay natutong kumilos, at aktwal na nagsimulang kumilos ng sama-sama bilang isang grupo ng 2 o 3 half-step True King. Gayunpaman, ito ay talagang walang silbi kay Yezuan. Papatayin, o papatayin. Matapos malutas ni Yezuan ang ilan sa mga ito, sa wakas ay nakakuha siya ng 100,000 World Destruction Dragon Scales, na nagpapasok ng pagtaas ng World Destruction Ghost Dragon sa ika-7 yugto. Sa pagkakataong ito, kailangan talaga ng 500,000 World Destruction Dragon Scales, yun ay, 5,000 World Destruction Dragon Scales para tumaas ng kaunting pagtaas, na talagang laban sa kalangitan. Gayunpaman, hanggat mayroong sapat na World Destroying Dragon Scales, ang World Destroying Ghost Dragon ay maaaring i-upgrade ng walang katapusan.
Dapat mong malaman na ang itim na dragon na sumisira sa mundo ay may kahangahangang malaking katawan at walang katapusang kalistis ng dragon. Natatakot ako na ito ay gumagamit ng bilyon-bilyon, o kahit 10-10 bilyon upang makagawa ng mga unit. Halimbawa, ang half-step True King level White Dragon na pinatay ni Ye Zhuan noon, ay napakalaki na natakpan nito ang kalangitan, at ang dragon scale ay lumampas na sa 100 milyon. Tuldok. Ding, nakalusot ang host, at siya ang kasalukuyang second-rank half-step True Monarch. Ding, Yanming Ghost Lord, World Destroyer Ghost Dragon, Megatron, at Heaven Breakang Divine Ape Breakthrough. Sa kasalukuyan, isa siyang 6th-rank half-step True Monarch. Nang si Ye Zhuan ay nag-squatang, ang kanilang kaharian ay muling bumagsak, at ang kanilang lakas ay tumaas ng ilang beses. Ngayon, kwalipikado na si Ye Zhuan na kumilos sa 3rd-rank half-step True King, kaya handa na siya para sa isang malaking laban. Pag ready ka na, tara na. Kinaikit ni Ye Zhuan ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, dumiretso siya sa pintuan ng Blood Flame Hall, kung saan naroon ang 3rd-rank half-step True King. Ito pa rin ang lumang plano, ang mga persimmon ay pinipiga mula sa malambot na simula. Destroyer Ghost Dragon, magkasya. Hindi umimik si Ye Zhuan, at direktang sumanib sa Ghost Dragon ng mundo, at pagkatapos ay minarkahan ng isang tao ng Death Pursuit Order, at pagkatapos ay ginamit ang mata ng assassination para pumasa. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Kaagad pagkatapos, tumunog ang isang serye ng mga prompt ng system. Bago yun, ilang beses nang pumasok at lumabas si Ye Zhuan, kaya na-target na siya ng mga master ng White Dragon Palace. Sa makatuwid, kailangan niya ng ilang mga puppet upang maiwasan ang pagkubkob. 8 markang walang kamatayang puppet. Pinatawag ni Ye Zhuan ang 5 sa kanila ng sabay-sabay. Siyempre, ito ang nakapatay na ukit ng 5 talentong sunod-sunod na pinatay niya. Anak, ikaw na naman, sino ta? Tanong ng 3rd-rank half-step True King kay Ye Zhuan. Ako ang iyong ninuno. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zhuan at nagsimulang lumaban. Sa sandaling ito, may 3 2nd-rank half-step True King at isang 3rd-rank half-step True King sa gate ng Blood Flame Hall. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Ye Zhuan, kinubkob siya ng mga ito, at hindi mabilang na pag-atake ang dumaan kay Ye Zhuan. Mata ng assassination. 10 engraved Immortal Execution Sword Formation. Ipinakita ni Ye Zhuan ang kanyang trump card, ang Immortal Execution Sword Formation ay direktang bumungad, at isang nakakatakot na tunog ng pagsipol ang sunod-sunod na umalangaw-ngaw. Kabanata 1867 Beilongzi. Mga tips sa pag-ukit ng mga insekto. Ang 3 2nd-rank half-step True King ay biglang bumuo ng puting formation, na talagang hamarang sa magulong sword attack ng Immortal Execution Sword Formation. Para naman sa 3rd-grade half-step True King, siya ay nag-iisa sa Immortal Execution Sword Formation. At sweep patungo kay Ye Zhuan. May 2 brush. Nanliit ang mga mata ni Ye Zhuan at mabilis siyang umatras. Ang 4 na taong ito ay nasa anyong tao na ngayon, at hindi alam ni Ye Zhuan kung sino sa kanila ang isang demon cultivator. Kaya, naghihintay siya. Huho. Sa Zuxianjian Formation, mabilis na nilapitan ng 4 si Ye Zhuan. Pagkatapos nilang maging malapit, nag-transform sila sa Chi-Chi. Haha, puro demon cultivator pala ang 3, ang cool. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zhuan at direktang binago ang Megatron. Ang larawan ng mga hayop. Panunupil. Ano? Gulat na gulat ang 3. Ang 3 sa kanila ay nawala ng 60% ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Bilang resulta, ang kanilang depensa sa Immortal Execution Sword Formation ay agad na natalo. Puff puff. Sunod-sunod na liwanag ng espada ang dumaan sa kanilang mga katawan, at isang daloy ng puting dugo ang lumabas mula sa katawan. Array. Ang 3 puting dragon na ito ay agad na tinamaan ng Immortal Execution Sword Formation, at pagkatapos ay pinugutan sila ng ulo ng mga nakapaligid na Immortal Slaughtering Puppet. Bilang resulta, ang 3rd-rank half-step True King na lang ang natitira. Sa kabutihang palad, nagkaroon ng time lag nang ang 3 2nd-rank half-step True King ay namatay, at si Ye Zhuan ay sunod-sunod na nakakuha ng higit sa 20 killing marks. Ang mga marka ng pagpatay na ito ay kinain ni Ye Zhuan, at 3 immortal killing puppet ang ipinatawag. Sa kabuuan, 8.
Good boy, you should be a genius of the Black Dragon cult. Ang pagpatay sa iyo ay isang magandang panla para maalis ang Black Dragon cult. Ang sabi ng third rank half-step true king, ngunit inatake din niya si Yezuan ng buong lakas, sinusubukang pawiin siya. Biro lang, gusto mo rin akong patayin. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Ang Immortal Execution Sword Formation ay nagpapatuloy pa rin, at mayroon pa ring 8 Immortal Slaughtering Puppet. Imposibleng patayin siya ng 3 ranggo na half-step true kings na ito. Higit pa rito, mayroong Old Shoe at Divine Ape na tumutulong. Netherworld Soul Breaking Strike. Nakakagulat na 72 stick. Slaying the Immortal Sword Art. Pinapatay ng apoy si Hei Longbow. Sa ilalim ng sabay-sabay na pag-atake ni Yezuan at ng iba pa, itong third rank half-step true king ay maaari lamang umatras, at mabilis na nakatakas mula sa Immortal Execution Sword Formation. Gayunpaman, kung hindi niya siya mapatay sa tagal ng Immortal Execution Sword Formation, malamang na hindi makakapaglaro si Yezuan. Kulang pa yata ang kaharian niya kaya next time na lang natin pag-usapan. Ang mga masters ng main hall ng Blood Flame Hall ay masyadong natatakot na mamatay. Tinutulungan ko sila nitong mga araw na ito, ngunit wala silang pakialam. Sa oras na ito, labis na nagalit si Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga tao sa pangunahing bulwagan ay magiging sobrang duwag. Ngunit ito ay mapapatawad din, dahil ang White Dragon Hall ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa Blood Flame Hall. Kapag ito ay lumaban, pagkatapos ay magdurusa ito sa sakuna ng pagkalipol. Kaya naman, hindi sila nang ahas na gumalaw, kaya nakatanaw lang sila sa malayo. Kung gayon, sino ang taong iyon? Nakakatakot, ano ang pakiramdam ko na isa lang siyang 6th grade half-step true king, pero may lakas na patayin ang 2nd rank half-step true king, nasaan ang masasamang ito? Pwede ba, super genius ba ito na sinanay ng Black Dragon sect ko? Sabay-sabay na nag-isip ang matatandang miyembro ng Blood Flame Hall. Sa oras na ito, humiwalay na si Yezuan sa 3rd rank half-step true king na iyon, at hindi nalalaban. Lumipas na ang tagal ng Immortal Execution Sword Formation, kaya handa nang umalis si Yezuan. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Yezuan, isang malaking halaga ng malakas na aura ang biglang dumating mula sa malayo, at sila ay hindi bababa sa kalahating hakbang na tunay na antas ng hari. Ang bilang ay umabot na sa daan-daan. WHO. Nagulat si Yezuan. Daan-daang mga half-step true king, saan ito nanggaling? Ito ba ang White Dragon Temple o ang Black Dragon Cult? Pagkatapos niyang sumulyap dito, alam niya na sa pagkakataong ito ay kaaway o kaibigan, at lahat sila ay mula sa White Dragon Palace. Hindi, bawiin mo. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Yezuan at aalis na sana siya. Alam mo, kung maraming tao ang nakapaligid sa kanya, kawawa siya. Available sa oras na ito. Ding! Ang host ay nag-trigger ng isang random na misyon upang talunin si Beilong Xiangyun, at tiyakin ang mga nasawi sa Blood Flame Hall ay hindi lalampas sa 20%. Biglang tumunog ang isang system prompt. Nang marinig ito, nang inag ang katawan ni Yezuan. Beilong Xiangyun, ano ba? Gayunpaman, ang matitiyak niya ay ang puting dragon na anak na Xiangyun ay dapat nakabilang sa mga master ng White Dragon Hall. This time magagamit ko na talaga ang time rewind skill. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan umalis agad. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Noong nakaraan, ang mga kasanayan sa paglalakbay sa oras ay hindi pinahihintulutan sa mga random na misyon, ngunit sa pagkakataong ito ay naging, kaya hindi siya nagmamadali. Ang third rank half-step true king ay tila nakatanggap ng voice transmission mula sa isang tao, at patuloy na nakatitig kay Yezuan nang hindi kumikilos. Siya at si Yezuan ay tahimik na naghintay sa pagdating ng grupo. Nakita ni Yezuan na ang pinuno ay isang kabataang may puting buhok na may puting damit, na ang kaharian ay ang 3 ranggo na half-step true king. Para sa kanya, mayroong ilang 3rd rank half-step true king, pati na rin ang malaking bilang ng 1st and 2nd rank half-step true kings. Napakaraming background ng lalaking ito. Sa sarili mong lakas, nakapatay ako ng napakaraming tao, ano ang pangalan mo? Ang puting buhok na kabataan ay tumingin kay Yezuan at sinabi. Sino ka? Tanong ni Yezuan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito,
isang third-rank half-step true king ang tumayo at sumigaw. Matapang, hindi mo pa kilala si Bai Longzi. Bai Longzi, ano ba? Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Nang makita siyang ganito, isang dalubhasa mula sa Blood Flame Hall ang kaagad na nagpahatid ng kanyang boses sa kanya. Si Bai Longzi, ang banal na anak na pinili ng White Dragon Hall, ay isang henyo na maaaring lumaki bilang White Dragon Holy Envoy sa hinaharap. Ang White Dragon Holy Envoy. Kahit na hindi ko alam kung sino ang nagsabi nito, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay narinig ni Ye Zuan ang isang pamilyar na salita. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi na humahabol sa kanya noong araw na iyon ay isang puting dragon na banal na sugo. Nang maglaon, hinabol siya ng banal na sugo ng itim na dragon. Ngayon hindi ko na alam kung buhay pa ba ito o patay na. Nawala ang death warrant. Dahil sa sinabi nito, hindi madaling gawain para kay Ye Zuan na talunin ang puting dragon na ito sa isang random na misyon ngayon. Tahimik na nagkatinginan si Ye Zuan, huminto ang huli at nagsabi, nasabi ko na sa iyo ang aking pagkakakilanlan, ngunit paano ang iyong pangalan? Ye Liangchen. Casual na sagot ni Ye Zuan, pangalan lang naman iyon, wala lang. Ye Liangchen. Kinaikit ni Bai Longzi ang kanyang mga mata, hindi pa niya ito narinig. Ngunit sigurado siya na ang kakayahan ni Ye Zuan ay mas mahusay kaysa sa kanya, at mas mahusay. Kung si Ye Zuan ay miyembro ng Black Dragon Cult, hahayaan ba ng Black Dragon Cult na lumabas ang ganitong henyo para tumambay? Sa makatuwid, naramdaman niyang hindi dapat maging miyembro ng Black Dragon Cult si Ye Zuan. Bakit mo pinatay ang aking mga tao? Sabi ni Bai Longzi yang yun. Kung gayon bakit mo nilalaman ang Blood Flame Hall? Patuloy na tanong ni Ye Zuan. Yang yun daw, yun ay dahil ang Blood Flame Hall ay pinaghihinalaang ang Black Dragon Sect na humahati sa Taiman. Nagpadala ako ng mga tao upang palibutan ang Blood Flame Hall upang imbestigahan ang bagay na ito. Kung ito ay inosente, natural na walang mga casualty. Kung ang Black Dragon Sect ang humahati sa Taiman, pagkatapos ay tatapakan ko na lang ang Blood Flame Hall. Kabanata 1868 7 araw. Ito ay isang malaking hininga. Malamig na bamantong hininga si Ye Zuan. Hindi nilayon niyang yun na makipag-usap ng masyadong kalokohan kay Ye Zuan, at direktang sinabi, anyway, pinatay mo ako ng napakarami, natatakot akong hindi ka makaalis ngayon. Aalis na ako, hindi mo ako mapipigilan. Sagot ni Ye Zuan, totoo ito, pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Eye of the Void, at mayroon din siyang kakayahang maglakbay pabalik sa nakaraan. Big deal, itigil ang pagkuha ng random na pakikipagsapalaran. Basta sa susunod na pagdating niya, mas mabilis ang takbo, tapos hindi niya makakaharap itong puting dragon. Hindi ko alam kung makakaalis ka. Ang alam ko wala sa mga tao sa Blood Flame Hall ang makakaalis. Pagkatapos magsalita niyang yun, sinulyapan niya ang mga eksperto sa Blood Flame Hall. Sa oras na ito, biglang may naalala si Ye Zuan. Sa random na misyon na ito, bukod sa pagkatalo kay Yang Yun, kailangan ding tiyakin ang kaligtasan ng mga eksperto sa Blood Flame Hall. Kapag ang kamatayan ay lumampas sa 20%, pagkatapos ay kahit natalunin niya si Yang Yun, ito ay magiging walang silbi. Anong gusto mo? Tanong ni Ye Zuan. Napakasimple lang, labanan mo ang Bai Longwei na kakapili ko lang, sabi ni Yang Yun. Paano kung manalo ako? Tanong ni Ye Zuan. Kung manalo ka, pwede mo akong hamanin. Basta matalo mo ako, magiging mapayapa na sila sa isa't isa. Kapag natalo ka, kailangan mong maging White Dragon Guard ko. Sabi ni Yang Yun, hamanin mo muna ang iyong bantay, at pagkatapos ay hamanin ka. Bahagyang nakataas ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan, iyon mismo ang ibig niyang sabihin. Kung gayon, halika. Nang makita ang katahimikan ni Ye Zuan, sumulyap si Yang Yun sa kanyang ulo, at kaagad na lumabas ang isang second-rank half-step true king. Maingat niyang pinili ang taong ito, at mataas din ang kanyang kakayahan. Siya ay naging isang first-rank at half-step true king pagkatapos lamang ng 5,000 taon ng paglilinang. Para sa kanyang sarili, ang kanyang kakayahan ay mas halimaw. Pagkatapos lamang ng 2,000 taon ng paglilinang, isa na siyang third-rank half-step true king. Dahil dito ay napili siya bilang White Dragon Son ng White Dragon Palace, at maaari siyang makipagkumpetensya sa iba pang mga White Dragon Son sa hinaharap. Kung ito ay matagumpay,
ito ang magiging bagong White Dragon Holy Envoy ng White Dragon Hall. I still have some time to fit in. Kung nagmamadali ako, dapat manalo ako. Tiningnan ni Yezua ang first rank half-step True King na ito at inisip ang sarili. Huho, sa oras na ito, biglang bumaril ang tunay na Haring Pinbanbo. Bagamat sinabing si Yezuan ay nakapatay ng ilang second rank half-step True King, ang lakas ng taong nasa harap niya ay hindi maliit na bagay, at tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Kahit na first rank at half-step True King lang ang kalaban, hindi ito pwedeng maliitin. Patayin, biglang damilat ang mga mata ni Yezuan, at direktang minarkahan niya ang kabilang partido ng Death Pursuit Order. Mata ng assassination, sa susunod na sandali, sumikat si Yezuan sa likod ng kalaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakabilis ng reaksyon ng kabilang partido, at tumalikod siya para lumaban. Bang! Sa hangin, lumalakas ang hangin. Si Yezuan, na sapat na para patayin ang second rank half-step True King sa loob ng ilang segundo, ay binasag ng rank half-step True King na ito ng isang suntok. Napakalakas. Tulad ng inaasahan kay Bai Longzi, ang napiling Bai Longwei ay hindi isang vegetarian. Lihim na sinabi ni Yezuan sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, lahat ng kanyang immortal killing puppet ay dumating din upang tumulong. Nakikita rin ni Bai Longzi na ang walang kamatayang puppet na ito ay walang buhay, kaya wala siyang pakialam. Bagamat makapangyarihan ang rank half-step True King na ito, hindi mahina ang lakas ni Yezuan. Sa ilalim ng kanilang pagkubkob, ang ranggo na half-step True King sa wakas ay nahulog. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Nakahinga ng maluwag si Yezuan nang tumunog ang system alert. Bagamat sinabi niyang may 10 pang marka ng pagpatay, ngunit lumipas kaagad ang oras para sa kanyang pagsasama, at tinatayang hindi na niya makakalaban si Bai Longzi. Mukhang kailangan mo pang gamitin ang time backward skill. Sir, patay na si Bai Longwei. Matapos ang pagkamatay ng first rank half-step True King, sinabi ng third rank half-step True King sa likod ni Bai Longzi. Alam ko. Kinaikit ni Bai Longzi ang kanyang mga mata. Ang Bai Longwei na pinili niya ay may mahusay na kakayahan, ngunit si Yezuan ay isang 6th rank half-step True Monarch lamang sa oras na ito, at nalampasan pa niya ang higit sa 1 dosenang kaharian upang patayin ang half-step True King. Ang kakayahang ito ay malamang na magtapon sa kanya ng 18 block. Kawili-wili, kailangan nating makahanap ng pagkakataon na pumirma ng kontrata sa dugo ng master servant sa kanya. Naisip ni Bai Longzi sa kanyang sarili, naisip niya na ang kakayahan ni Yezuan ay masyadong masama, at kahit siya ay nahihiya, kaya gusto niyang kunin si Yezuan bilang isang utusan. Sa oras na iyon, kung siya ay ipinakilala kay Bai Longyan, siya ay natural na babangon. Pagkatapos ng lahat, pumirma siya ng isang kontrata ng dugo sa pagitan ng amo at katulong. Sa oras na ito, iniligpit na ni Yezuan ang katawan ni Bai Longwei, at pagkatapos ay tumingin kay Bai Longzi. Isang laro lang ang laban mo, tapos ngayon nakalaban mo na ang isa pa. Natatakot ako na maubos ito. Bibigyan kita ng oras para makabawi. Biglang nagsalita si Bai Longzi na nagpaningning sa mga mata ni Yezuan. Bigyan ng oras para makabawi. Ito ay mahusay. Malapit nang lumipas ang oras ng reunion ni Yezuan, pabayaan na si Bai Longzi, kahit isang rank 1 at half-step True King. Gayunpaman, dahil nabigyan siya ng oras, ito ang pinakamagandang gawin. Gusto ko ng 7 araw. Direktang sabi ni Yezuan. 7 araw. Nang marinig ito ni Bai Longzi, medyo nalito siya, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Para sa kanya, ang oras na ito ay walang kwenta. Okay, pagkatapos ay bibigyan kita ng 7 araw. Agad namang sumang-ayon si Bai Longzi. Haha, ngumisi si Yezuan. Nakalkula na niya na sa loob ng 7 araw, maaari na siyang makalusot mula sa 2nd rank half-step True Monarch hanggang sa 4th rank half-step True Monarch. Sa oras na iyon, ang lakas ay tataas ng 12-dosenang beses, at tingnan kung sino ang makakapigil sa kanya. Hindi man ang puting Dragon Son na pinili ng White Dragon Palace. Gayunpaman, kung sakali, nagpasya si Yezuan na baguhin ang kanyang configuration ng lakas. Killing down, mukhang walang silbi sa akin ang skill na ito sa ngayon, bakit hindi ko nalang hayaang i-recycle ito ng system? Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ding, matagumpay na nabawi ang patak ni Kailan. Ding,
Ang bloodline ng Shan Mokilin ay advance na minsan. Ding, nakakakuha ang host ng 5 Devour Points. Dahil dito, medyo nagulat si Yezuan. Sa hindi inaasahan, pagkatapos ng pagbawi ng kasanayan sa Kilin, ang bloodline ng Immortal Eye Kilin ay umaban pa ng 1 beses. Bakit napakalakas ng apoy na pumapatay ng Black Dragon Wave? Ito ay dahil ito ay isang Fire Attribute attack. Ang Shan Mokilin Bloodline at ang Undead Divine Phoenix Bloodline ay parehong may pagtaas ng Fire Attack Power, at ang Shan Mokilin Bloodline ay mayroon ding epekto ng pagsunog sa mundo gamit ang Kilin Truth Chi, kaya ang kapangyarihan nito ay napakalaki. Nangangahulugan ito na ang mga pag-atake ni Yezuan sa hinaharap ay magiging mas nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, bilang karagdagan sa Truth Chi ni Kilin, umunlad din ang pangangatawan ni Kilin at ang pagpigil ni Kilin. Hindi masama, tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Siya ay orihinal na may 3 Devour Points para sa backup, ngunit ngayon ay idinagdag ang 5 Devour Points na ito, mayroon pa rin siyang 8 puntos. Gayunpaman, ngayon ang Killing Mark ay nangangailangan ng 2 Devour Points upang umabant ng 1 beses, at sa 8 puntos, maaari lamang itong umabant ng 4 na beses. Kung gagamitin ang lahat para palakasin ang Killing Mark, bagamat mapapabuti nito ang maraming lakas, maaaring medyo walang kapangyarihan sa harap ng napakaraming tao. Sa pag-iisip nito, naalala ni Yezuan ang eksena ng ang 3 second rank at half-step True Kings ay bumuo ng puting defensive formation upang ipagtanggol laban sa Immortal Execution Sword Formation. Kabanata 1869 na Battle Post. Ang Magic Weapon Form ng Megatron ay level 2 na ngayon. Kung gagamit ka ng Devour Points, kailangan mo ng 5 Devour Points para mag-upgrade sa level 3 Magic Weapon Form. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Ang Magic Weapon Form ng Megatron ay talagang kapaki-pakinabang, dahil kapag sumulong ka, ang kapangyarihan ng lahat ng Magic Weapons ay mapapabuti, kaya praktikal. Kung ang Soul Retreat Bell ay na-upgrade sa level 3, kung ito ay magsisimulang lumaban sa oras na iyon, tiyak na magdudulot ito ng alitan sa 100 tao. Bukod dito, itong yang yun ay anak ng isang puting dragon, pinakamahusay na makontrol mo siya, at makakakuha ka ng maraming kaganhawahan sa hinaharap. Matapos itong isipin ni Yezuan, gumawa siya ng desisyon. Ding, ang Magic Weapon Form ni Megatron ay na-upgrade na sa level 3. Kumonsumo si Yezuan ng 5 Devour Points para i-upgrade ang Magic Weapon Form ng Megatron sa level 3. Sa ikatlong antas ng Magic Weapon Form, ang bilang ng Magic Weapons ay tumaas, at maraming bagong Magic Weapon ang lumitaw, at ang mga epekto ay lubos na napabuti. Handa na ang lahat maliban sa pagkakataon. Sinulyapan ni Yezuan ang puting dragon sa malayo, at pagkatapos ay humiwalay sa pagkakayakap. Ha! Animal trainer pala. Nang makita ni Bai Longzi at ng iba pa ang eksenang ito, medyo nagulat sila. Palagi nilang iniisip na ang multo na dragon ay isang demon cultivator. Hindi lang iyon, naramdaman din nila ang kaharian ni Yezuan. Second rank half-step True Monarch. Napag-alaman na ang ika-6 na ranggo na half-step True Monarch ay isa lamang world-killing ghost dragon. Ang taong ito ay dapat kunin bilang White Dragon Guard. Kung siya ay sanay, tiyak na magagawa niyang durugan ang iba pang mga anak na White Dragon. Nanlaki ang mga mata niyang yun. Ang dahilan kung bakit hindi siya kumilos ngayon ay dahil na rin sa takot niya na si Yezuan ay talagang may kakayahang umalis, at ang basket ng kawayan ay wala ng laman noon. Sa makatuwid, gusto niyang kumilos ng personal, at pagkatapos ay tuwirang sapilitang tinapos ang isang kontrata sa dugo ng Master Servant kay Yezuan. Hanggat ito ay magtagumpay, si Yezuan ay magiging kanyang lingkod, ang alagang hayop ng alipin, at susundin ang kanyang mga utos. Basta, magiging maayos ba ang lahat? Makalipas ang 2 araw, ding, nakalusot ang host, at siya ay kasalukuyang 3rd rank half-step True Monarch. Si Ding, Yanming Ghost Lord, World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, at Heaven-breaking Divine Ape Breakthrough ay kasalukuyang 7th rank half-step True Monarchs. Matapos maramdaman ng mga tao sa paligid ang pagbabago sa paghinga ni Yezuan, hindi nila maiwasang magulat. No wonder it will take a few days. It turns out that it is already on the verge of breaking through. However, do you think you can fight me when you have broken through?
Malamig na bamantong hininga si Bai Longzhiyang yun. Walang kwenta ang pag-usapan pa, pag-usapan ito sa loob ng 5 araw. Direktang sumagot si Ye Zuan. Pagkalipas ng 5 araw, maaari na siyang makalusot muli at maabot ang ika-4 na ranggo na half-step True Monarch. Sa oras na iyon, sa ikatlong antas ng magic weapon form ng Megatron, tiyak na malalampasan niya ang puting dragon na ito. Ang magic weapon form ng Megatron ay 2 beses na na-advance, at ang bilang ng magic weapons na maaaring piliin bawat araw ay nadagdagan sa 6. Sa nakalipas na ilang araw, inoobserbahan din ni Ye Zuan kung anong mga bagong magic weapon ang lumalabas sa Megatron. Gayunpaman, masyadong mataas ang posibilidad na lumitaw ang mga karaniwang ginagamit na magic weapon. Pagkalipas ng ilang araw, nakakita na lang siya ng bagong magic weapon na tinatawag na Magic Flute of the Seer. Ang magic na sandata na ito ay maaaring pasiglahin ang mga pagnanasa ng mga tao, na mas madali kaysa sa kontrol ng Soul Bell. Ito ay natural na mas madaling pukawin ang mga pagnanasa ng mga tao at kontrolin ang mga tao. Ang pinakamahalaga, ang mahiwagang sandata na ito ay lumitaw sa ika-7 araw. Sa oras na ito, ang kaharian ni Ye Zuan ay lumagpas mula sa ika-3 ranggo na half-step True Monarch hanggang sa ika-4 na ranggo na half-step True Monarch, at ang mga Tree Elder ay umabot pa sa ika-8 ranggo na half-step True Monarch. Ang lakas ay tumaas ng 12 beses kumpara sa 7 araw na nakalipas. Sample, hindi ka ba nito papatayin? Matapos marinig ang mga senadoryas ng system na ito, bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan. Ang puting dragon na batang ito ay masasabing isang kakun. Matapos maramdaman na ang kaharian ni Ye Zuan ay muling nagbago, ang mga taong naruroon ay nagulat muli. Ilang araw na lang ang lumipas at tuloy-tuloy na. Kahit para sa kanila, noong si Ye Zuan ay nasa kaharian, ang mga tagumpay ay ginawa sa mga unit ng taon. At ang unit ni Ye Zuan ay mga araw, o ilang araw. Nakakakilabot. Ang katotohanan ito ay nagpalakas ng pagnanais ni Bai Longzhi. Good guy, pasensya na. Idinilat ni Bai Longzhi ang kanyang mga mata at sinabing, lumipas ang 7 araw, magsisimula na ba tayo? Ito ay mabuti. Tumayo si Ye Zuan, handa na siya. Hindi magbabago ang sinabi ko noon. Hanggat manalo ka laban sa akin, ililibre ko si Zuyantang, ngunit kapag natalo ka, kailangan mong maging Beilongwei ko. Binigyang diin muli ni Bai Longzhiyang yun. Kung nanalo ka, ayos lang na maging alipin mo ako. Biglang tumawa si Ye Zuan. Manalo, anong international joke? 7 araw na ang nakalipas, nag-aalala pa rin si Ye Zuan kung kaya niyang talunin si Bai Longzhi. Ngunit makalipas ang 7 araw, nagbago ang kanyang mga plano. Hamanin ang puting dragon. Huwag. Ang gusto niyang hamanin ngayon ay si Bai Longzhi at ang daang half-step True King sa likod niya. Pinagsama-sama, hindi umimik si Ye Zuan, at direktang sumanib sa Ghost Dragon na sumisira sa mundo. Lumubog din ang mukha ni Bai Longzhi, at umakyat siya para salubungin siya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, si Megatron ay naging isang pulang plota, at isang mahinang tunog ng plota ay nagsimulang kumalat. Nataranta ang lahat. Naramdaman lang ni Bai Longzhi na nagsimulang uminit ang kanyang ulo, at sa lakas ng kanyang third-rank half-step True King, talagang naapektuhan siya. Not to mention, ang grupo ng mga tao sa likod niya. Ang daang 3 ranggo na half-step True King ay biglang nagsimulang umatake sa mga tao sa kanilang paligid na parang nababaliw na sila. Ang first-rank half-step True King at ang second-rank half-step True King ay naapektuhan lahat ng Magic Flute of Fierce the Seer at nagsimulang magpatayan. Kung tungkol sa mga 3-rank half-step True King na iyon, nagpupumilit silang suportahan sila. Utos ng Death Pursuit, mata ng assassination. Sa susunod na sandali, direktang lumipad si Ye Zuan sa likod ng isang third-rank half-step True King, at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig upang patayin si He Longbo gamit ang apoy. Boom! Ang third-rank half-step True King na ito ay direktang nahulog. Nagkataon lang na siya ang third-rank half-step True King na hindi napatay 7 araw na ang nakakaraan. Agad na napuno ang nakapatay na ukit ni Ye Zuan. 20 beses ang estado ng pagpatay. 10 marka ng pagpatay, lahat ay sumabog. Sa susunod na sandali, nagpakita si Ye Zuan sa likod ni Bai Longzhiyang yon. Pinapatay ng apoy ang alon ng itim na dragon. Boom!
Si Bailongzi ay pinili pa rin ng White Dragon Palace, at ang kanyang lakas ay natural na hindi pangkaraniwan, at hindi siya madaling mapuko ng pagnanasa. Ang suntok na ito, naiwasan niya. Gayunpaman, siya ay aatakihin ng hindi mabilang na mga tao sa susunod. Soul Destroyer Bell, Kontrolin. Dingling. Matapos pukawin ni Megatron ang mga pagnanasa ng mga taong ito, binago niya ang kanyang sarili sa The Soul Bell. Matapos ma-upgrade ang Soul Destroyer Bell sa ikalawang antas, mayroon itong kakayahang kontrolin ang mga tao, kaya sinala rin ni Yezuan ang Eye of the Soul. Ngayon, ang Soul Repelling Bell ay nasa level 3, at sa kasong ito, ang rate ng tagumpay ng control ay lubos na mapapabuti. Ding, kontrolin ng tagumpay. Ding, kontrolin ng tagumpay. Isang serye ng mga prompt ng system ang tumunog. Sa isang iglap, mahigit 60 half-step trucking ang kinokontrol ni Yezuan. Dingling. Ang isa pang malulutong na tunog ay kumalat, at sa pagkakataong ito, mahigit 30 katao ang kinokontrol ng Soul Destroyer Bell. Kabanata 1870 ang kapangyarihan ng Soul Destroyer Bell. Dingling. Nang kumalat ang ikatlong malutong na tunog, lahat ng mga eksperto mula sa White Dragon Palace na naruroon ay nasa ilalim ng kontrol ni Yezuan, maliban kay Yang Yun, ang anak ng White Dragon. Sa kanila, mayroong ilang mga third-rank half-step true kings. Sa sandaling ito, si Bailongzi ay napapalibutan na ng grupong ito ng mga tao at ni Yezuan. Paano mo nagawa? Nagulat si Yang Yun. Kahit siya ay hindi niya magawa iyon. Hindi mo kailangan malaman. Nang bumagsak ang boses ni Yezuan, biglang nawala ang kanyang anyo at muling lumitaw sa likod ni Yang Yun. Destroyer Dragon Claw. Sa kawalan, biglang lumitaw ang isang Dragon Claw, pinipigilan si Yang Yun. Masyadong walang muwang. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yun, at mabilis na lumaki ang kanyang katawan. Isa rin pala siyang Demon Cultivator at Puting Dragon. Bukod dito, siya ay isang bihirang iridescent na Puting Dragon sa gitna ng Puting Dragon Clan, na may kaliski sa 7 kulay ng bahaghari sa kanyang katawan. Sayang naman at naging sariling katawan, na masasabing bitag sa sarili, o kaya naman ay pinilit ang sarili sa dead end. Mapa ng lahat ng hayop. Sa isang iglap, bumaba ng 70% ang combat power ni Yang Yun. Ang mapa ng 10,000 mga hayop sa anyo ng isang ikatlong antas na magic weapon ay maaaring mabawasan ang pagiging epektibo ng labanan ng mga hayop ng 70%. Sa oras na ito, malamang na mas mahina ang lakas ni Yang Yun kaysa sa third-rank half-step true king na pinatay ngayon ni Yezuan. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na pinutol ni Yezuan ang katawan ni Yang Yun at nagdulot ng matinding pinsala sa kalaban. Pagkatapos, si Megatron ay muling naging magic flute ng pagnanasa, at sa wakas ay ang kampana. Dingling. Array. Si Yang Yun ay umungal sa kalangitan, sa sandaling ito, siya ay ganap na pinigilan ni Yezuan. Kung tutuusin, napakaraming half-step trucking sa paligid, pinag-condense nila ang kanilang immortal na kapangyarihan at natrap si Yang Yun. Hindi makagalaw si Yang Yun, kaya Pal-Aegean lang siyang inaatake ng Soul Bell. Ding, kontrolin ng tagumpay. Matapos ang ilang beses na inalog ng Soul Bell, itong Yang Yun ay sa wakas ay hindi na makalaban, at nakontrol ni Yezuan. Ano Bailongzi ng White Dragon Palace, hindi ba siya naging alipin ni Yezuan? Nakita ko ang master. Naging matanda si Yang Yun at magalang na binati si Yezuan. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Ang ikatlong antas ng magic weapon, Soul Destroyer Bell, ito ay talagang isang bahay ng baka. Kung ngayon lang ginamit ni Yezuan ang 5 swallow ang point para palakasin ang bloodline ni Zusian, halos papatayin niya si Yang Yun, ngunit hindi siya makakatanggap ng napakaraming nakababatang kapatid. Kayong lahat, dalhin sa akin ang mga bagay, at pagkatapos ay lumabas at kunin ang mga kaliskis ng dragon at mga buto ng dragon na sumisira sa mundo para sa akin. Si Yezuan, ay agad na nag-utos sa daang half-step true king. Ang dahilan kung bakit niya pinasuko ang napakaraming tao ay upang gamitin ito. Napakaraming half-step true king ang lumabas upang kolektahin ang mga kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo, at ang kahusayan ay dapat na mahusay. Siyempre, ang higit na nakatawag ng pansin ni Yezuan ay ang Tiankunring ni Yang Yun. Si Yang Yun, kung tutusin, ang puting dragon son din ang pinili ng White Dragon Palace, kaya natural na marami siyang natamo, di ba?
Ngunit pagkatapos basahin ni Ye Zuan ang Chen Kunling ni Yang Yun, medyo nadismaya siya, at sinabing, bakit walang kaliskis ng dragon na sisira sa mundo, at kakaunti ang kayamanan sa langit at lupa? Isa sa mga kondisyon para sa pagpili na maging White Dragon Son ay hindi mo dapat tanggapin ang pabor ng iba, at dapat mong makuha ang lahat ng cultivation resources sa iyong sarili. Gayunpaman, binigyan ako ng White Dragon Palace ng isang bote ng dugo ng White Dragon, sabi ni Yang Yun. Dugo ng puting dragon, ito ba? Naglabas si Yeshuani ng isang bote ng puting likido mula kay Chen Kenji. Ito ang dugo ng Patriarch ng White Dragon Palace. Matapos itong pinuhin, ito ay lubos na magpapaganda sa pangangatawan at magkakaroon ng kakayahang lumukso sa labanan. Tumango si Yang Yun. Ang mga kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo at mga kilya na sumisira sa mundo ay walang silbi sa kanya, kaya wala siya sa kanyang universe ring. Bahagyang tumango si Ye Zuan. Sa oras na ito, itinuon niya ang kanyang atensyon sa grupo ng mga master sa Blood Flame Hall. Ngayon lang, hindi lang kinokontrol ng Soul Destroyer Bell ang daang kalahating hakbang na totoong hari, kundi maging ang mga tao sa Blood Flame Hall. Ang buong Blood Flame Hall, 10,000 elite, ay nasa ilalim ng lahat. Sa ngayon, dinala ni Ye Zuan ang grupong ito ng mga tao sa planting space, at pagkatapos ay hinanap ang Chen Kun Ring. Ang netong halaga ng mga taong ito ay nagdaragdag ng napakalaking bilang. Ngunit nakakalungkot na ang kulang kay Ye Zuan ngayon ay hindi ang mga kayamanan ng langit at lupa, kundi ang panahon. Gayunpaman, kung susumiin mo ang lahat ng mga kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo, mayroong higit sa 200,000 kaliskis, at sa isa pang 300,000, ang pagtaas ng nakakasira ng mundo na Ghost Dragon ay maaaring pumasok sa susunod na yugto. Siyempre, ang 200,000 World Destruction Dragon Scales na ito ay nagtaas din ng World Destruction Ghost Dragon ng 40%. Sa madaling salita, ang labanang ito ay isang mabungang ani. Kinukumpleto ng host ang random na gawain at ginagantimpalaan ang bloodline ng oras at espasyo upang sumulong ng isang beses. Ang gantimpala ng random na gawain, pagkatapos ng pagkaantala ng ilang sandali, sa wakas ay bumaba. Umunlad na naman ang dugo ng panahon at espasyo. Tumango si Ye Zuan bilang kasiyahan. Ngayon, isang araw sa labas ng mundo ay 280 taon sa planting space. Dahil sa sinabi nito, ang mga half-step trucking na iyon ay ipinadala lahat ni Ye Zuan upang kolektahin ang mga kaliskis ng dragon ng World Extermination, at bilang karagdagan, maging ang mga ekspertong ito mula sa Blood Flame Hall ay pareho. Hinanap ni Ye Zuan ang kaluluwa ng Hall Master ng Blood Flame Hall sa pamamagitan ng Soul Bell, at syempre, si Yang Yun, ang anak ng puting dragon. Pagkatapos ng paghahanap ng kaluluwa, naunawaan din ni Ye Zuan ang background ng Blood Flame Hall at Yang Yun. Sa Blood Flame Hall, ang pinakamalakas ay mga third-grade half-step trucking lang, at ngayon ay nabura na sila ni Ye Zuan, wala nang silbi para sa kanila, kaya hayaan silang manatili sa planting space. Para sa mga nakatataas sa Blood Flame Hall, alam din ito ni Ye Zuan. Gayunpaman, ang pinapahalagahan ngayon ni Ye Zuan ay ang pagkakakilanlan ni Yang Yun. Ang taong ito ay anak ng City Lord ng Baiyang City, at ang kanyang ama ay master ng rank 6 half-step trucking. Maaari akong magpanggap bilang bagong nakuhang Bai Longwei ni Yang Yun, at pagkatapos ay lumusot sa Baiyang City, at pagkatapos ay hilingin kay Yang Yun na hilingin sa kanyang ama na utusan ang Dragon Scales na wasakin ng mundo. Palihim na nagplano si Ye Zuan sa kanyang puso. Si Yang Yun, bagamat wala siyang sukatan ng dragon na sumisira sa mundo, mayroon ang kanyang ama. Ang acquisition point ng Bailong Palace sa Baiyang City ay hino-host ng may-ari ng lungsod ng Baiyang, na nangangahulugan na ang kabilang partido ay dapat magkaroon ng malaking bilang ng World-Destroying Dragon Scales o World-Destroying Dragon Bones. Napakaganda ng planong ito. Sa ngayon, tinawag ni Ye Zuan ang mga half-step trucking na iyon pabalik, at pagkatapos ay sinundan siya sa Baiyang City. Bagamat si Yang Yun ay isang third-rank half-step trucking lamang, ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay talagang lumampas sa isang fourth-rank half-step trucking, o kahit isang fifth-rank half-step trucking. Dahil dito, si Yang Tian, ang may-ari ng lungsod ng Baiyang City, ay hindi natatakot sa panganib ni Yang Yun. Kung tutuusin, alam niya ang sitwasyon ng mga kalapit na puwersa.
Hindi pa banggitin ang 5th rank half-step True King, kahit nakakaunti ang 4th rank half-step True King, paanong siyang yun ay nasa panganib sa napakaraming masters? Joke. Sa sandaling ito, binago ni Yezuan ang isang tao sa kanyang katawan at tumangay patungo sa Bayang City. Siyang yun, bilang Young City Lord ng Bayang City, at ang White Dragon Son ng White Dragon Palace, ay natural na walang harang sa kalsada, at hindi nagtagal ay nai-teleport siya pabalik sa Bayang City. Bumalik na ang batang Panginoon ng lungsod. Nabalitaan kong lulutasin na ng Young City Master ang usapin ng Blood Flame Hall sa pagkakataong ito. Kung tutuusin mula sa kanilang mga ekspresyon, ang Blood Flame Hall ay dapat na pinatay. Ang mga labi ng Black Dragon Cult ay nasa lahat ng dako, ito ay talagang mahirap.